Kumakalat na sa internet ang larawan ng isang lalaki sa Cagayan de Oro na namatayan ng anak dahil kay Bagyong Sendong. Ang kanyang litrato na puno ng hinagpis ang nagsilbi na ring simbolo ng trahedya. Kilalanin natin siya sa kwento ni Martin Andanar. Kung gaano kabilis ang pagtaas ng tubig baha sa Cagayan de Oro at Iligan City. Ganun din ang pagbaha ng mga video at picture sa internet na nagpapakita sa kalunos-lunos na sinapit ng mga kababayan natin dahil sa Bagyong Sendong. Sa dami ng larawang yan, ito ang pinakaumantig sa akin. Taga-Isla de Oro raw ang lalaki. Bago kami umuwi sa Maynila, bumalik kami sa evacuation center. Ito ang larawan na kumalat sa internet, no? Nakakadurog ng puso na sumisimbolo nga ng trahedya dito sa Cagayan de Oro. Modesto. Natagpuan namin si Modesto Dodong Diam. Si Mang Dodong ang naging poster boy o mukha ng lawak na pinsala ng bagyo. Sinubukan daw niyang iligtas ang buhay nilang dalawa ng 3 taong gulang na si Amy Princess. Kinabukasan, nakita na lang niya na nakahandusay ang bangkay ni Princess sa ilalim ng isang tulay. Blanco ako, sir. Wala na akong naisip. Pilit daw bumabangon si Mang Dodong, pero di niya maiwasang maiyak kapag naalala kung paano niya nabitawan ang anak. Amy, kung saan ka man ngayon, sana hindi mo ako kakalimutan kasi mahal na mahal kita. Martin Andanar, News 5. Inabot po ng siyam-siyam sa kahihintay ng biyahe ang ilan nating kababayan na uuwi ng Bicol. Nagkaubusan daw kasi ng bus sa dami ng mga pasahero. Para sa update, may report po ang aming kasamang si Maricel Halili live mula sa Araneta Center Bus Terminal. Maricel? Erwin, isang tulog na lang sasalubungin na natin ang bagong taon. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang humahabol pa na makauwi sa kanilang mga probinsya kahit na pahirapan na ang pagbili ng tiket. Buong umaga sarado ang ilang ticket booth sa terminal. Isa na dito ang Antonina Bus Lines na biyaheng Bicol. Kaya naman ang ilang pasahero gaya ni Araceli, halos mamuti na ang mata, kakahintay. Makapananghalian na nagbukas ang ticket booth. Ang available trip na lang, hapon at gabi pa ang biyahe, wala pang aircon. Kahapon pa kami nagkuha. Oh, anong nangyari? Walang diretsyo, kaya nag-cutting trip na lang kami. Pero ang ilang bus gaya ng Ceres na biyaheng Iloilo, marami pa raw bakante. At dahil tigil ang operasyon ng mga barko bukas, wala ring biyahe ang karamihan ng bus company na biyaheng Visayas. Pwede pa po sila kumuha ng ticket ngayon. Marami pa naman pong bakante. Ang problema, ang mga bus naman galing Visayas ang natatagalang makaluwas ng Maynila. Inaabot daw kasi ng siyam-siyam ang mga barko sa pagsasakay sa mga ito sa dami ng pasahero. Kaya si Vilma na alas 5 pa ng umaga narito para kunin ang padala mula Visayas, inabot na ng alas 2 ng hapon sa kahihintay. Talaga pong kami ay gutom na sa kakantay. Ako nga po indainis na nga po sa mga sabi ko nga i-report nga natin sa polis. Kasi hindi lang po bus at saka bus ang sinasakay sa barko, may cargo din, and then may mga tracking na sinasakay. Erwin, tinatayang 9 hanggang 10,000 yung bilang ng mga pasahero na nagpunta ngayong araw dito sa Araneta Bus Terminal. Masusi pa rin iniinspeksyon ang lahat ng mga bagahe na dinadala dito, lalo na't bawal na bawal magdala ng paputok sa loob ng mga bus. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili. Bukod sa dagsana, ang mga turista, pinaghahandaan na ngayon ng mga otoridad sa Boracay ang engrandeng fireworks sa gitna ng dagat. Sinimulan nang i-set up ang nasabing fireworks display sa dagat. May layo itong 50 meters sa shoreline at aprobado ng Coast Guard. Mahigpit kasing ipinagbabawal sa isla ang pagpapapuktok. Kadalasan daw itong inirereklamo ng mga turista. Mga kapatid, medyo tumindi na init kaninang tanghali sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero, base sa New Year forecast ng Pag-asa, present pa rin ang hanging amihan, wind convergence, at ang buntot ng cold front. Lahat ng yan inaasahang lilikha ng maambon o maulan na bagong taon. Una nga, ang hanging amihan o northeast monsoon na nakakapekto sa buong Luzon, malamig yan. Kaya dala niyan, syempre, lamig din. Pero
Bumubugso-bugso rin ang amihan kaya inaasahang magdadala rin ng pag-ulan. Samahan mo pa ng buntot ng cold front kung saan nabubuo ang mga ulan dahil sa malamig at mainit na hangin. Habang wind convergence o pagsasalubong ng mga hangin naman na bumubuo ng ulap at syempre ulan ang nakakaapekto sa Mindanao. Makikita natin dito sa Metra, may mga asul at pulang hugis sa Mindanao. Ang ibig sabihin yan, ulan mga kapatid. Dahil sa mga to, pinag-iingat din ang mga maglalayag sa mga dagat sa may Luzon at Visayas. Pero sabi rin ng Pag-asa, light rains lang naman daw ang inaasahan sa bansa. Pero iba na yung handa, di ba? Pero maiba tayo. Wala pang bagong taon pero abot na sa 200 ang mga nasaktan dahil sa puputok at sa loob lang ng 10 araw. Meron ding minala sa tinamaan ng ligaw na bala at nakalunok ng Watusi. Pero in fairness, bumaba ito ng 14% kumpara noong isang taon. Pero 115 years ago sa Mayloneta, 14 na baril ang pumutok at tinapos ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Kaya wala kang pasok kanina. At yan ang ulat panahon sa ngayon. Ako si Lord De Vera, nagpapaalalang salubungin ang bagong taon na may daliring kompleto. Kaya kumain na lang ng tosino para busog at tunay na malusog. Swerte ba ang hanap nyo sa Year of the Water Dragon? As usual, may payo ang feng shui expert. Ikwento mo, Chibo Kobo. Bago pumasok ang bagong taon, siguruhing malinis ang inyong bahay. Maglagay ng charms na may water element para kontrahin ang malas, mabisa raw ang 8 lucky toads, ang Fukluk Sao at ang dragon. Magsuot ng green, blue o white para makaakit ng swerte. Hindi na kailangang maghanda ng 1 dosenang klase ng bilog na prutas. Pwede na kahit 1 klase lang basta hindi raw itim ang buto. Pagpatak ng alas 12, magpagulong ng mga orange mula sa pinto, papasok ng inyong bahay para pumasok din ang pera. Kung negosyo naman ang balak ninyo, swerte raw yung mga may kinalaman sa tubig, gaya ng water refilling o kaya fish pond. Pinakabuenas daw para sa Year of the Water Dragon ang pinanganak sa Year of the Rooster, Rat at Rabbit. Pero medyo mahihirapan naman daw yung mga pinanganak ng Year of the Dog, Ox, Sheep, at pati yung mismong mga dragon. Kung formang certified 2012 naman ang hanap mo, in na in daw yung mga kulay white at orange. Eterno yan sa gold accessories. Pagdating sa makeup, mas papatok yung earth shades, pero hindi pa rin naman mawawala ang red lipstick. Pagdating sa buhok, mauuso naman daw yung two-tone hair dye na una ng pinauso ng mga Hollywood celebrities. Chibo Kobo, News 5. Mga kapatid, samahan nyo kami salubungin ang taong 2012 sa Action Countdown bukas alas 10:30 ng gabi. Iatid po ng buong pwersa ng News 5 ang lahat ng mga aksyong eksena tulad ng mga engranding fireworks display sa Metro Manila. Salubungin po natin ang taong 2012 ng ligtas at masaya. Kaya mga kapatid, mag-ingat lalo na sa pagluluto ng medianoche at pagsisindi po ng mga paputok. Kung maaari, mag-ingay na lang gamit ang mga turotot. Bago po yung countdown, around 9 o'clock po yung year-end special po ng TV5. Yes. Yung mga kaganapan po ng buong taon from January 2011 hanggang December po. Doon ho, lahat po ng mga balita. Na napakadami. At ang huling episode po ng Alagang Kapatid, syempre sa taong 2011, bukas po yan alas 6 ng umaga at sa linggo alas 7 ng umaga. At ang Tutok Tulho, abangan niyo po next week. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ayan po ang kalating oras ng mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Pati malupit na ulat panahon. Saan man, kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon. Susunod na po ang Will Time Bingo.